Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Buking na buking ang plano ni Romualdez matapos ilabas ang ilang dokumento na umunay pagpapatunay sa kanyang koneksyon sa mga controversial na proyekto. Hindi maitago ng publiko ang pagkadismaya at galit dahil tila malinaw na may sabuatan sa likod ng pangyayari. Ang pangalan ni Ace Barbers ay bigla ring lumutang matapos magbigay ng matinding depensa para kay Romualdez. Dahilan para magduda ang marami kung siya ba ay talagang walang kinalaman o bahagi rin ng tinatagong plano. Sa kabila ng lumalabas sa mga aligasyon, todo tanggi pa rin si Romualdez sa mga paratang laban sa kanya. Ipinipilit niyang wala siyang kinalaman sa anomalya at mga usaping ibinabato sa kanya. Ngunit para sa mga kritiko, mas lalo lamang ito naging kahina-hinala dahil sa dami ng ebidensyang unti-unting lumalabas. Ang pagtutok ng taong bayan at media ay mas lalong lumakas upang malaman kung sino talaga ang nasa likod na tinatawag na Grand Plan. Samantala, pumasok si Ace Barbers at buong tapang na ipinagtanggol si Romualdez. Ayon sa kanya, walang basihan ng mga akusasyon at malinaw na paninira lamang ang mga ito. Gayunpaman, imbis na manahimik ang publiko, mas lalo lamang sumiklab ang mga tanong bakit ganun na lang ang depensa ni Barbers, ano ang nakataya para sa kanya, bakit parang masyadong gigil na ipagtanggol ang kaalyado. Maraming analis ang nagsabi na posibleng may mas malalim na koneksyon si Barbers at Romualdez. Hindi lang ito simpleng pagtatanggol, kundi maaring indikasyon na pati siya ay kasama sa mas malaking plano. Ayon pa sa mga whistleblower, hindi malayong may papel din si Barber sa mga desisyong nagbunsod ng kontrobersya. Kung todo man ito, malaking dagok ito sa kanyang pangalan at sa kanyang political career. Habang patuloy ang investigasyon, mas dumarami ang ebidensyang sumusuporta sa aligasyon. May mga dokumento, testigo at mismo mga galaw ng pera ang nagsasabing may nakatagong sabuatan. Ang tanong ngayon, hanggang saan ano ang kaya nilang itago o baka naman oras na para lumabas ang buong katotohanan na nanagot lahat ng sangkot. Ang mamamayan ay hindi basa-basa naniniwala sa mga pulsot. Malakas ang panawagan na dapat magkaroon ng patas at masusing investigasyon upang matukay kung sino ang tinutunong may kasalanan. Hindi pwedeng basta magtago sa likod ng depensa ng mga kaalyado, lalo na kung ang nakataya ay bilyon-bilyong pondo at tiwala ng bayan. Sa uli na nanatiling malaking katanungan, sangkot din ba si Ace Barber sa plano ni Romualdez o isa lang siyang tapat na kaalyado nagtatanggol sa kanyang kasama? Habang walang malinaw na kasagutan, patuloy ang pag-aalboroto ng tanong ng bayan. Ang sigaw ng marami, sapat na ang pagtatago. Panahon na para lumabas ang buong katotohanan at managot ang dapat managot. Pili kayong nakatutok dito sa aking channel. Sa bawat pag-ikot ng kaganapan, kami ang iyong magiging sandigan sa walang kinikilingang impormasyon. Huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para lagi kayong updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ako? Kamusta ba si Speaker Martin ngayon? Iyan ang tanong. Chill lang ba siya? Anxious ba siya? Wala ba siyang biyahe palabas ng bansa? Paano? Wala naman siyang whole departure order pa, di ba? So, Oy, lakas mang insulto nung nagtanong na yun. Wala, chill ba siya? Wala ba siyang... Nako, hindi magkanda o gaga. Ito si Robert Ace Barber sa kakadepensa dito kay Martin Romualdez. Paano ba naman kasi niya hindi didepensahan itong si Tamba? Dahil kabilang ang mama na yan noong 19th Congress na kung saan nagawa ang pinakakurakot na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung 2025 national budget. Pero bago natin pasadahan yan, kung bago lang kayo sa PH Update, isang like at subscribe. Masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Join button, nandyan lang sa baba. 990,773,000 subscriber na tayo. Konting push na lang na 991. Pwede na pala tayo mag-countdown. Magla-live pa ba tayo pagka mag-1 million tayo? Siguro hindi na. Gagawin lang tayo ng special na video. Video ng pasasalamat sa mga kasama natin. Ngayon pa lang, papasalamat na ako. Di ba? Hindi na natin kailangan mag 1 million subscriber. Ngayon pa lang, maraming salamat sa mga nagtitiwala sa mga kasama natin dito sa PH Update, sa mga nag-subscribe, sa mga magsasubscribe pa lang dito sa video na to. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, rekta tayo dito kay Bayani Agbayani. Meron siyang mensahe
sa mga kurakot na government official. At dito rin ho pala sa video na to, papasadaan din ho natin ng mabilisan itong si Prof. Malutikia. Interview niya ho yan dyan sa SMNI. Yan si Prof. Malu pagkaya nagsasalita, pinapakinggan ho natin yan. Gusto ho nating malaman ang mga punto de vista nitong ating iniidolo na si Prof. Malutikia. Matalino ho kasi matalas talaga. Eto, rekta ho muna tayo dito kay Sir Bayani Agbayani. Game! Titus pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan hanggang Pitos pa lang kayo. Hindi, magkakapares ng pamilya lang naman ho kasi, di ba? Magkakapares lang ng pamilya. Mga Marcos, mga Romualdez, Duterte, kailan lang naman yun eh. Tsaka hindi magnanakaw mga Duterte. Ito lang ang sigurado ko dito mga kababayan. Ito, maitataya ho ang kredibilidad ng PH dito. Walang Duterteng magnanakaw, period. Wala ho. Pero Marcos, naku, marami yan. Marcos Sr., Marcos Jr., anak ko mga magnanakaw. Uy, by the way yung pinapasooling ari-arian sa inyo sa Paway Ilocos Norte, sinooli nyo na ba? Sooli kayo na sooli sa mga flood control, yung pinapasooli sa inyo ng Korte Suprema, di nyo papakain, di nyo pa sinooli. Sabi ng Korte Suprema, kasali daw yung lupain, yung ikta-iktaryang lupain dyan sa Paway Ilocos Norte sa mga ill-gotten wealth nitong mga Marcos na to. Bago natin unahin si Diskaya, unahin muna natin yung mga pinapasoling ari-arian ng Korte Suprema dito sa pamilya Marcos na to. Yun o talaga, bilyon, trilyon. Niya yung mga yan eh. ngayon nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang Pamilya. ang apelyido nyo. Marcos. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo. Kayo ang nagnanakaw mula noon. Mula noon hanggang ngayon. Iisang apelyido ang mga magnanakaw sa pamahalaan. Romualdez, Marcos. O, sino pa? O, yung dalawa na yan eh. Notorious yan eh. Notorious yung mga apelyido na yan eh. Di ba? Ano yun, nagtandem yung mga walang yasa. Pinagtulong-tulungan nila mga Pilipino. Anak ng tawa. Bago natin ipasaole, yung institution na sinasabi nitong si Bonjing. Aba, in good faith, kung talagang sinasabi ni Marcos Jr. na para siya sa sambayan ng Pilipino, in good faith, isuoling nyo lahat ng ninakaw ng ama mo. Langya ka. Ang galing yung magsabi na restitution in good faith para makita talaga na isusuoli. Yung maninakaw ng mga Marcos, sinuoli na ba lahat? Mga walang yakay, mga magnanakaw nga ama mo eh. Di ba? Yung lupa sa Paway Ilocos Norte. Kasi yun ang pinaka-latest eh. Yung pinaka-naaalala natin eh. Oh. Yung mga sapatos ni Melda. Umanto ka, dalawang pa, libo-libo yung sapatos mo. Lang yan. Oh. Suoli mo yung tax. Magbayad kayo ng tax nyo. Bago nyo pagbayaran yung mga maliit na tao, bayaran yung Marcos Jr. Galit nyo naman si PH Update eh. Yung kakapal na mga mukha. Restitution. To show good faith, good. Kabalbalan. Suolin nyo muna lahat ng ninakaw ng mga Marcos para maniwala tayong in good faith talaga. Buisit Hanggang ngayon sa gobyerno, ang kakapal ng mukha nyo. Ako po yung nanawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating mababang kapulungan ng Kongreso para po matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga ganid, swapang, makakapalang muka. Yan. Urgent po gumawa kayo ng batas. Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trilyon pesos, bitay ang hatol. Nako. Kamatayan. Firing. Paano yan, Sir Bayani Agbayani? Hindi nila gusto yan eh. Di ba nga? Hindi daw ano yan, hindi daw deterrent yan eh. Hindi naman natin pinantatakot. Hindi naman na tayo mag-i-impose ng parusang bitay kung partakutin sila. Hindi. Ang iniin natin, talagang gugurgurin lang natin sila. Gugulungin lang natin yung mga ulo nila. Di ba? Wala nung tayong yung para takutin yung mga kurakot. Hindi yun ang iniim ng batas na yan na parusang bitay. Ang iniim natin talagang pagulong ng mga ulo ng mga magnanakaw na yan sa lupa.
yung ano talaga, yung bumabagsak, yung parang merong kutsilyo, yung bumabagsak na gano'n. Ano, huwag yung sa luneta, kagaya kayo si Rizal, huwag gano'n. Hindi niyan lang mararamdaman yun eh. Ay sa bagay, yung palang bumabagsak na gano'n, tapos na, no? Hindi, lahat ng Pilipinong nalubog, dapat kurutin ng isa-isang kurot. O kaya sampalin ng isang beses bago, para maranasan nila yung sakit ng mga ano, yung mga naranasan ng mga ordinaryong Pilipino. Nawalan ng mahal sa buhay dahil sa buwisit na bahana yan. Hindi nakapag, ang tawag dito, nakapag life support sa bahay. Kasi meron ng mga ganun eh. Yung mga life support nila nasa bahay o umaasa sila sa kuryente. Ngayon, nawalan ng power dahil sa bagyo, dahil sa baha o kung ano man. Nakompromiso, nagurgur yung mahal nila sa buhay. Dapat lahat ng namatay dito sa baha na to, kung sakaling matupad niya ang parusang gurgur na yan sa mga kurakot na politiko, tigi isang sampal sa mukha eh, di ba? Kaya tigi isang sapak sa mukha. Squad, lethal injection, silya elektrika. Yun! I like it a lot, ika nga. Doon ho tayo sa uling option. Di ba? Doon tayo para talagang ramdam, ika nga. Sabihin nyo na kung brutal. Mas brutal ho ang ginagawang pagnanakaw ng mga yan. Kaya tsaka hindi naman nila pwedeng sabihin na ano lang naman yan eh. Itong mga congressman lang naman na to ang mga magnanakaw eh. Yung mga nagdaang congressman hindi naman eh. Paano hindi? Anak na to ko, isang apelido lang. Sila lang magkakasama dyan. Magkakapelido lang. Mga Ortega, mga barbers, di ko sinasabi magnanakaw. Ang sinasabi natin dito, yung mga congressman, lagi lang yung pagpapaikot-ikot, patatakbuhin yung anak na batugan sa bahay na walang alam gawin, kagaya ni Ortega, yun ang patatakbuhin bilang congressman para may pakinabang naman sa pamilya, di ba? O halimbawa, yung kabit niya, ikaw naman tumakbo dyan, kunyari party list ka, o yung asawa niya, ikaw naman, magtingog ka, dahil mga walang yata yung makakapala mukha natin, di ba? Iisang pamilya lang ho sila. Tapos sasabihin, hindi naman ganun. Dapat hindi ganyan. Paano naman yung mga mabubuting congressman? Palakpakan natin yung mga mabubuting congressman. Pero sigurado ko dito, yung mga mabubuting congressman na nananahimik sa kabalbalan na nangyayari na to, wala kayong kaibahan sa mga magnanakaw na congressman, mga walang nga kayo. Kaya palakpakan natin itong si Congressman Kiko Barzaga. Kiko Barzaga! Alam ko yung ano yan eh. Yung Gawin niyo po yan. Sana po gawin niyo. Kasi yung death penalty, ayaw nyo eh. Dahil kasama doon ang plunder eh. Ngayon, gawin nyo po ngayon yan. Para pong awa nyo na po. Para po matigil na po ito. Matagal nyo na pong ginagawa ito eh. Pitos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang yun tumatak sa utak ko, yung pitos pa lang kami. ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Lolo nyo, tatay nyo, Magnanakaw. kapatid nyo, pinsan nyo. Magnanakaw Kayo ka. ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Kaya yan si Aimee, diskumpiyado ako dyan. Pagka sinabi nila si Aimee hindi magnanakaw, kailan? Ninakaw niya yung tiwala na ibinigay natin sa kanya. Parang mali tayo. Ninakaw niya yung magtitiwala na sambay ng Pilipino. Pambihira ka. Kapatid mo, dahil kapatid mo, kahit na madaming kabalbalang ginawa, hindi mo ma-call out kasi nga naman kapatid mo. Kung inaasahan nyo, nababanatan ko nyo ang kapatid ko, nagkakabali kayo, siraulo ka, Amy Marcos. Nanto ka, mas talagang pulburon sticker than Filipino people. Hindi hindi blood stick, pulburon. 'Di ba? Kahit alam mo ng bagag kapatid mo, kahit alam mo nang napupunta na sa asaw sambay ng Pilipino, okay lang, di ko pa rin babanatan. Ganun ka inutil ya si Amy Marcos. Teka lang, PH, ba't napunta ka na naman kay Amy? Kasi nga, magna 991,000 subscriber na tayo. Ang kakapal ng mukha nyo. Sana pagdating ng panahon, sana sagutin nyo na sa kabilang buhay lahat ng kabalbalan na pinaggagawa. Masama man pasensya na mga kababayan. Alam mo natin, hindi natin lagi sinasabi ang mga salita na yan. Pero dala ho yan na sakit ng loob.
sama ng loob dito sa kabalbalan na nangyayari dito sa bansa na to. Pag napapaisip po tayo bago matulog, may pag-asa kaya. Nakalantawa dito sa issue ng flood control, di nila malaman kung paano lumaman ni O'Brien eh. Basta malinis si Marcos Jr. Marcos Jr. ang Bulgar, hindi yung mga bagyong nagdaan. Hindi yung pinaktik siya nung sinabi niyang 5,500. Siya daw ang nagsabi, nakalantawa ka, kapal ng mukha. Eto mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Congressman Robert H. Barbers. Kong, ano na yan eh, kumbaga talagang solid ang pagpapakaaso niya ngayon dito kay Martin Romualdez. Pasok ko, pasok. Sir Ronald, magandang hapon sa inyo at sa ating mga kababayan. Good afternoon, sir. Ako napapaisip ako, Robert ha. Betong Barbero, napaisip ako sa'yo, sa totoo lang ha. Kasi kung todo depensa ka dito sa kay Martin Romualdez, baka meron ka rin pananagutan ng 19 Congress ha. Eh na ano kayo, na paghahalaka. Kung ano bang status nyo ngayon? Kaya, Yeah. hindi niyo tatanong. Oh. Are you still the House Actually, I'm no Comms longer Chief? the Chief Communications Officer ng 20th Congress because I think the new Speaker has appointed another person to be the Chief Communications Officer. However, yung last na statement that I issued in behalf of the Speaker was when he resigned. No? At binanggit niya kung ano yung rason at yung kanyang paninindigan na dapat ituloy ang investigasyon ng ICI na walang mag-iimpluwensya at walang pakikialam na manggagaling mula sa mababang kapulungan. Right. So si Speaker Martin nga yung nag-hire sa inyo, Kong, to be the... Yes. That time kasi they had to, alam mo, usually kasi pag may change of leadership, all positions are actually deemed vacant. Of course. So, merong ika nga unspoken courtesy resignation doon sa Ba't di pa naman nag-resign pa si Swansing? Pa nandiyan pa rin si Swansing? tradition dyan sa House. Sinungaling. That's why to give the new speaker, the new leadership, a free hand as to who will they appoint on certain positions in the House. Pero di ba kung ang agreement ay as is where is, kumaga walang ibabakante ng mga positions at this point habang may budget process? Yes, that is correct. Except for some like the position that the Speaker Romualdez created, itong Chief Communications Officer. So it follows that when he resigns, I also follow his resignation. Pero so that's as Chief Communications Officer. What about as the spokesperson of Martin Romualdez? Are you still speaking in behalf of Martin Romualdez? Yes, I believe so. Okay. Ed, no, until now, I'm still in constant communication with the May diskumpiyado pa tong si Robert eh. Ano pa ba ako? Tagapagsalita pa ba ako ni Martin Romualdez? Pambira talaga, oo. Speaker and trying to help in the communications aspect. No? Okay. In fact, wala naman siyang ibang ano except for his personal comments on issues that are affecting him. Siya po ang nagsasalita dyan. So, Kong, alam niyo na yung next question namin, no? Which is the last time we spoke to you, you said all that talk about the leadership change was just ingay, noise lang. He's not planning to step down, and then, well, a few days later, eto na nga, there was a sudden leadership change. Yeah, What happened there? Sabi mo, there's nothing. That's correct. Yeah, but you remember when I was asked that question, I was telling everybody that as I speak, matibay po at malawak at malaki ang suporta na binibigay pa rin kay Martin Romualdez. In fact, even at the last hour, no, even before he resigned, no, when he finally decided that he will resign, there's still a large number of the members of the House, mga around 90% po rin yan, na nagsusuporta sa kanya. Until he finally decided and told everybody that I must step down. And of course, we respected his decision. Congressman, kumusta siya ngayon? Have you spoken to him since yesterday? Dahil kahapon pumutok yung bombshell about him eh. Have you spoken to him tungkol dun sa mga new allegations against him? Na medyo seryoso yun, ha? Oo, medyo seryoso nga. In fact, he issued a statement kahapon. Yes. Sinasabi nga niya, Brad, hindi medyo seryoso.
Talagang seryoso yun. Kayo ba naman ang paratangan na bilyon ng hinahatid doon sa kanyang bahay sa McKinley, sa Forbes Park. Meron pa nabanggit Malacanang, di ba? And that, of course, he is vehemently denying yung allegation na yun. And being a lawyer that he is, nakita natin na meron silang napansin, no, na mga inconsistencies at gaya nga ng sinabi niya, mukhang kinoch ito, no, o ika nga sinusian, o hindi kaya ay ito ay parang hindi na-rehearse ng masyado kung sino man ang naglabas sa kanya. You're talking What about were Orly. inconsistencies? Can you be more specific, Congressman? Well, unang-una, he said that he delivered money at the residence of the former speaker. Yung bahay na tinuturo niya since January 2024 ay under renovation. Pangalawa, But the house, I don't know. In sir, that exclusive village, sorry, you won't be able sir. Sorry, but enter just like that, no? Hindi ka naman makakasama dyan. Nag-training niya sa Quadcom eh. Kung ano lang gusto sabihin ng mama na yan, yun lang sasabihin niya. Wala makakasama dyan kay Ace Bang. Sinasabi Congressman niya Barber, sorry, let me maraming bag, maraming luggages, baka mukhang imposible. Ang tanong, sino diniliberan nitong taong ito doon sa address na sinasabi niya? Right, but Kong, just to be very clear about this, yung house that Orly Guteza was referring to, yung 42 McKinley, he said street, but I know that to be road. It does belong to Speaker Romualdez? Well, I believe so. I haven't been in that address, but I believe because the speaker has not issued any denial. But sinabi nga niya na ito ay under renovation since January 2024. Pero sir, yung Congressman, yung 42 kaling yan, McKinley, hindi kailangan, walang gwardiya dyan. That's the part of Forbes Park na walang gwardiya. Yeah, Yan yung merong ano, no? Merong main road eh. yeah, at siya along the road, no? So Saka napakaliin naman nung na yun, palusot. Under renovation, hindi na makakapag-deliver. Pagka sinabi mong under renovation, yung laman ng mga maleta, puro pintura yan, tsaka hollow blocks, kaya mabigat. Kung tulakin na ho natin, mag 900. Ito talaga si Martin Romualdez kung makagawa ng palusot, parang di abogado. Since 2024, under renovation yan. Tapos paano sila magdi-deliver ng pera? Paano? Sinabi, puro yan, halo yan, halo. Halong tigli-500 1,000. magiging katakataka na kapag ka merong ganong karaming sasakyan na papasok doon sa isang under renovation na bahay, mukhang magtataka tayo bakit merong ganon. No? Pangalawa, kung totoo yung sinasabi ng witness na yan, sino ang pinagbigyan niya? Wala naman pong tao doon. No one is actually staying in that house except for the construction workers since January of 2024. Pero sir, sabi nga ninyo, nobody can enter just like that. Pero my point po, sir, kasi is that 42 McKinley is not inside or facing main road. Forbes Park mismo or Forbes Park North. It's facing McKinley, which has free access. In other words, it's actually facing, if I remember right, it's facing San Antonio Mall. So, pwedeng pumasok, labas-pasok kahit sino doon through that Main road yun entrance. It's a thoroughfare. Yes, it's a major thoroughfare. Yan ay labasan at pasukan ng lahat ng dumadaan ng mula EDSA hanggang BGC. No? O hindi kaya EDSA papuntang Forbes Park o hindi kaya papuntang Dasmariñas Village. So, yung nabanggit ko kanina na hindi basta-basta makapasok, yung sinabi rin itong witness na to that they went to Valle Verde with all these vehicles carrying all these luggages apparently to deliver to the house of sino to, si Congressman Saldico. Medyo ang ano ko medyo incredible yung kwento at medyo certain aspects of his story are actually absurd na hindi ka panipaniwala. Yun nga sa punto nga lang nung sinabi niyang dineliver dun sa McKinley, kanino siya nag-deliver dun? Di ba si Eric Yap daw nagdala? Well, sabi niya siya nagdala at ang trabaho lang daw niya, ang kanilang mission ay magbuhat at i-deliver ito.
i-turn over daw sa mga staff, allegedly sa mga staff. So, Ako, kamusta ba si Speaker Martin ngayon? Iyan ang tanong. Chill lang ba siya? Anxious ba siya? Wala ba siyang biyahe palabas ng bansa? Paano? Wala naman siyang whole departure order pa, di ba? So, ano? Oy, lakas mang insulto nung nagtanong na yun. Wala, chill ba siya? Wala ba siyang... Kayo naman, nai-stress sa inyo to si Robert H. Barbers. Ang daming pwedeng tanong, bakit? Magtatanong kayo kung chill ba siya? Pupunta siya. Anong kanya ngayon? So, Anong yung latag last niya ngayon? week, we were together. No? Doon kami sa kanyang tinitirhan at napapag-usapan nga namin yung tungkol sa bills that he sponsored in Congress at ano yung tuloy-tuloy na mga bills na mga budget reforms na kanilang itinutulak ngayon under Speaker Boji D, no, under the new speaker. So doon pinag-uusapan pa rin. He's pretty much concerned about the reforms, no. He is not he looks relaxed na ngayon. Medyo, of course, I guess he's preparing and constantly reading. Yun ang nakita ko, no. And he looks relaxed. How about Saldico? Nakakausap pa sila ni Speaker? Yan ang hindi ko alam. Alam mo, ba't ka pa gagawin kapag salita kung naka-best friend mo din yun eh. Ikaw talaga kung sabihin, alam mo nag-uusap sila. Hindi mo lang pwedeng ilabas ang detalye kasi hindi ka binigyan ng go signal. Sec Ronald, no, medyo matagal na yata silang hindi nagkakausap eh. Yan ang pagkakaalam ko eh. Si Speaker Romualdez ba, does he already have a lawyer? Well, I believe so. No? He's probably he has some friends in the legal circle, and I strongly believe that if in the event that he will be charged for whatever it is, I think he's ready. He's going to prepare his defense. Does he believe, sir, that he Congressman, will sabi be niyo, charged eventually? nag-rehearse, mukhang rehearse yung testimony. Kung nag-rehearse, sino kaya yung nag-rehearse sa kanya sa suspension niyo? Yun ang medyo parang kasi pilit na ibinabanggit. Hindi, tanongin mo si former Congressman Mike Defensor. Di ba lagi mo naman siya dati kasama, may podcast pa kayo. Tanongin mo siya. Diretsuhin mo siya. Nag-rehearse ba kayo? Ganunin mo. Para masupalpal ka. No, itong si Speaker dun, itong testimonya nitong si Gutesa, no? Parang rehearsed nga. That's the way he looks at it. And he never actually had second thoughts in saying pilit na pilit yung being a lawyer that he is. Alam naman niya, no? At nakikita niya kung ano yung mga ganyang klaseng mga testimonya. So, Pero sino kaya yung suspetsa? Sino kaya yung suspetsa niya, Congressman? Hindi wala siyang nabanggit, no? Pero just Baka si Lisa. Baka pakawala ni Lisa yan. Diba? Sabi siguro nito si Lisa, punta mo si Marcoleta. Punta ka sa kanya. Doon ka magdadal-dal-dal-dal. Pero hindi si Marcoleta niyan. Siya lang nagpresenta. Pero sino nag-coach sa kanya? Siguro yung nalalaman niya. Kinoach siya nung kanyang experience. Ayun, gets ko na. Baka yun ang ibig sabihin itong si former Congressman Robert H. Barbers. Kinoach siya nung kanyang experience nung nagtatrabaho pa siya bilang security consultant. Ito si ni Elijaldico. Yun, gets. early this morning lumalabas, no, na marami palang naging VIP security pala ito na napakaraming personality sa politika at outside the politics. So, taliwas ito do sa sinabi niya sa Senate na I think from his previous employment, pag-retire niya sa Marines, napunta siya sa Coca-Cola and then kay Saldico. I don't know. I think hindi tugma doon sa lumalabas na employment record niya o yung assignment niya o yung detail
orders na lumalabas ngayon doon sa kanyang sinasabi sa kanyang testimonya. Pero sir, considering how things have been going the past few days, does the speaker think that inevitably kakasuhan din siya? Honestly, I really don't know if he thinks of it that way or if he even feels that it's going to happen. But no, being a lawyer nga that he is, no, I'm sure he's preparing for whatever it is, no. At lagi naman ganyan si speaker, ano siya, may mga plano yan. Even when he was the speaker of the house, no, he was ahead of ahead of the game, no. Lagi niyang naiisip yung dapat mangyari if a deliberations on a certain proposed legislation will happen or will be started to be deliberated. So nakikita niya yan Kong, several days ago, finreeze ni Secretary Vince Dizon yung mga air assets ni Saldico. Almost 5 billion pesos worth. Meron, tingin nyo, are you anticipating yung ganong klase ring freezing ng assets ni Speaker Martin? Sir Ronald, hindi ako sigurado, no? But I don't know. The reason yata na freeze yung kay Congressman Saldico is because there's already a case, no, na na-file sa kanya, no. Wala pa naman akong naririnig o nakikitang final na kaso sa kay former Speaker Martin Romualdez. So, kung meron man, I don't know what assets or kung meron man, if i-freeze. Yun ang tingin ko.